Last few. 1, 2. All right. Are we good with everybody? Everyone has good photos, and don't forget to use our hashtag. Thank you, everyone. That wraps up our contract signing segment. How are you? I'm good, How do you grabe. feel? Sorry, I have sparks here. Yeah. But let's just be casual Oo, now. casual lang. Lahat po tayo dapat tayo. Oo. Feel at home. Feel at home na tayo. Hindi, ito, una kong tanong sa'yo. I think pinag-uusapan natin kanina to. Number one, how does it feel? Ang dami-dami mong ginagawa lately. No, really, she's really full with her schedule. How does it feel when you welcome another brand to your life, to your family? Ano yung nararamdaman mo when something like this comes along your way? Particularly a very good brand like Kiss. Spring, yeah. Spring. Ako, as much as I can talaga, kahit actually wala, ang tulog ko siguro lagi na lang hindi lalagpas ng 5 oras kada araw. Pero ako, I make sure na, for example, may blessing na darating sa akin. I make sure na talagang I take my time para i-enhance siya at isipin siya. Kasi pag sobrang dami nangyayari, di ba, hindi ka na maka-keep up, dami nangyayari, sunod-sunod na, minsan nakakalimutan mo na, shucks, itong isang bagay na to, sobrang laki nito. If titignan mo siya sa dating ikaw, pag inisip mo to, may isip mo bang nandito ka ngayon? Kumbaga, kaya ako lagi kong binibigyan yung sarili ko ng time para i-inhale talaga. Absorb lahat talaga. Kasi madaling mawala. Dagdagan po ako ng tiwala sa sarili ko. Kasi naiisip ko na, wow, yung ganito kalaking brand or like someone na pagkakatiwalaan ka para maging mukha ng produkto nila is something talaga na parang para siya nagiging reminder din sa akin to be a good person lalo. Kasi kumbaga hindi lang yung pagkatao mo, hindi lang yung image mo yung hinahawakan mo. Hinahawakan mo din yung mga brands na nagtitiwala sa'yo. And isa po yung Chase Spray na nagtiwala sa akin kaya parang ako flatter po talaga. Pinakamabangong taong nakilala or na-encounter ko sa showbiz world? Walang bias ha. Hindi ako maglalagay ng bias. Sino ba? Si Papa P. Si Papa P. Si Papa P talaga. Oo, totoo. Baka po ni Papa P. Gusto kong ilagay sa listahan. Pag wala dito, sabi niya top 5. Hindi. Sabihin, Papa P. Sino ka? Sige na, sabihin mo na. Papa P. Si Ben. Si Papa P ulit. Hindi. Sige, seryoso na. Si Papa P, si Ben, Benedict Cua, sobrang bangon. Tsaka si Brent. Yun talaga. Ayun. Si Papa P po, boy next door. Kasi para siya yung mga crush ko nung bata pa eh. Yeah. Tapos si Ben, mi amore. Sweet pa rin yung amoy niya. Kahit pang babae yun, sweet kasi siya eh. So yun ang bibigay ko sa kanya. Then si Brett, rockstar. Ayun. Siya ang rockstar mo. Rockstar po siya. Shocks, ako po, ang masasabi ko lang siguro sa kanila, advices lang siguro yung mabibigay ko. Kasi yung pagiging big winner, hindi ko naman talaga siya like, inasahan din naman eh. So ako masasabi ko, mabuhay talaga kayo sa loob ng bahay ni Kuya. Kasi yung experience dyan, yung kung ilang months man kayo tatagal dyan, kung ilang weeks man kayo tatagal dyan, sobrang bilis yan paglabas nyo. And lahat ng, sobrang bilis lang yan. Kaya kung nasa loob kayo ng bahay, enjoy nyo lang talaga. Hindi na kayo mabibigyan ng ganyang luxury ulit paglabas nyo na hindi maingay. Meron kayong bahay ni Kuya na mag-shield sa inyo sa lahat ng hate na pwede nyo ma-receive sa labas. Kaya kung nasa loob kayo, mabuhay kayo sa loob, huwag nyo isipin kung ano yung iniisip na nasa labas. Kung ano yung problema sa loob, walang maliit, walang malaki. Huwag nyo isipin na parang, shucks, ba't ko iiyakan yung gantong bagay sa loob? Ba't parang dito sa loob ng bahay, ang liit-liit lang nito sa labas? Huwag nyo isipin yun. Kasi yun yung problema nyo dyan sa loob, yun yung malaki dyan, yun yung isipin nyo. Huwag yung sa labas. You live inside the house. And siguro po, ako, kontento kasi ako po eh. And secure din naman po ako. And
yung pagiging big winner po sa akin, tulad nga po nung lagi ko sinasabi, nakakagulat siya and it's a bonus for me sa lahat ng magandang nagawa sa akin ng PBB. How could I ask for more? Yun po lagi ko sinasabi. And ako, natutuwa ako para sa mga next na batch kasi yung same experience na experience namin sa loob ng bayan, hindi namin makukuha sa kahit na kailang or kahit saan dito sa mundo is may experience ng ibang tao. Kung kaya ko nga lang yung mga kaibigan ko, papasukin doon para may experience na yung PBB. Ako, ang pinaka nararamdaman ko ngayon, masaya ako para sa kanila. Kung sino man yung mga makakapasok, masaya ako para sa kanila na may experience nila yun. And it's an opportunity for them to showcase who they really are, kung ano man yung mga pinagdadaanan nila dito sa labas. I'm just really happy for them. Wala akong ibang na-feel. Kahit hindi ko siya kayang i-push na meron ako ma-feel na, for example, pressure ako, shucks, meron na magiging bagong big winner. Hindi, kasi kami mga housemates, sobrang dami na namin blessings. How could you ask for more? And sila naman. Alam niyo po, ang PBB, sobrang laki ng nagawa niya para sa buhay ko. Mahal na mahal ko si Kuya, mahal na mahal ko yung bahay, pero hindi po. Hindi ko na po kaya, kasi looking back, parang pag ngayon po iisipin ko, sasabihin ko sa sarili ko, grabe, pang isang beses lang talaga siya. Kasi pag isipin mo, walang cellphone, limited yung pagkain, araw-araw, hindi mo alam kung anong oras ka gigising, anong oras ka matutulog. Nakakatakot pag iisipin mo po na babalik ka doon. Kaya ko po house guest, pero parang hindi ko na kaya housemate ulit. Okay, actually, yan po, minsan pagka nag-daydream po ako, wala lang, nag-daydream lang ako sa lugar. What if mayroong magkakaroon ng PBB na all-star o kaya like all big winners? Yes. Minsan naiisip ko po yun. Siguro sobrang interesting kung ano mangyayari na chemistry ng bahay ni Kuya. Siyempre ako, duo ko pa rin. Para nagkasundo ko yung kasama ko papasok. Pero dapat, pagka pumasok ulit dun sa all-star na yun, by duo pa rin. Pwede kami magkalaban. How about yung other past winners? Ate Kim Chu, yan. Gusto ko po, ay, tsaka si Jameson. Si Jameson po, at tsaka si Kim Chu po. Yun po yung mga gusto ko din po makita sa loob ng bahay. Si Queen Migs, gusto ko po siya mag-PBB. Feeling ko interesting pagka na pinanood kita doon. Ikaw? Sino ba isa? Isa pa. Mamigay ko isa. Isang girl siguro. Ayan. One of your Ayun ko, girl. baka ma-spoil ko kung sino yung papasok. Ay, ayun tayo. Hindi, wala ko. Si Kuya Migs na talaga gusto ko makita doon. Ang safe tong sagot mo ah. Hindi hindi yung safe Dahil Hindi nandito tumakatabi kayo, ko. no? For the brand mismo po, para nagawa na nila eh. Meron po akong isang bottle na gusto dito, yung parang purple. And, kasi it's very magical eh. Lahat ng scent nila, lahat ng scents nila, kahit na iba-iba, may particular po akong nakukuhang notes sa mga scents, which is magic talaga. Even yung design. So ako po, kung may gagawin akong scent dito siguro, something na woody, na may pagka-clean na amoy. Kasi yun po yung favorite ko talaga ng mga scent. Pagka namimili ako ng scent, gusto ko medyo woody, powdery, na musk. Pero ito, parang yung Aido talaga. Kaya din siguro, sa lahat ng scent na meron sila like 17, ito yung pinakauna ko talaga nagustuhan yung Aido. Anong ipapangalan mo sa kanya? Dual? Ang ipapangalan ko sa kanya, siguro Mahika. Or Magic. Ganda. Isa po, nilalayer ko po kasi. Ako po kasi, pagka nagpapabango ako, ano po kasi ako ay maarte, so gusto ko po walang kaamoy. So ang ginagawa ko, lagi ako nag-layer ng pabango. Pero dahil sasabihin ko na ngayon, magiging kaamoy ko na din kayo. Nilalayer ko po yung I Do, at saka yung Uptown Girl. Yun. Actually, yung Uptown Girl, ito, kaamoy siya ni Bianca. It reminds me of her. Kaya din siguro naging favorite ko siya. Bianca de Vera. Okay. Kaya din siguro, it reminds me of her. Kaya din siguro naging favorite ko siya. Kaamoy siya ni Bianca. Pero ikaw ba yung isang artista na kahit nasa loob ng bahay eh nagpapabango or bago Oo. matulog magpapabango? Sobra po. Kahit actually, after maligo, may nag-layer na po ako ng pabango. Kasi gusto ko po kahit matutulog ako mabango. Ito po ang first ever movie ko and first ever MMFF ko po. So sobrang saya ko po dyan and sobrang excited ko. Siguro, syempre ang expectations ko dito ay magiging masaya, magiging funny siya,
And hindi lang siya magiging nakakatawa, makaka-touch din siya ng heart. Kasi ako nabasa ko na yung story niya. And kahit binabasa ko lang yung script namin doon, umiiyak ako. Kasi talagang ang daming matututunan ng mga, hindi lang kabataan, pati ng mga magulang sa Call Me Mother. Sobrang dami niyang natatakal na issues sa family, even sa mundo. Kaya ako, sobrang excited ko mapanood niyo po siya kasi ang dami matututunan ng mga tao dito. And isa pa, yung mga kasama ko po dito ng mga artista ay sobrang professional. Yun lang ang masasabi ko. Sobrang sarap nilang katrabaho. Walang taping na hindi kami tumatawa or kahit hanggang madaling araw kami nagtitake or nag-shoot. Hindi, somehow ako, personally, pag umuwi ako ng bahay, hindi ako yung parang pagod na nag-taping ng buong magdama. Kasi ang ginagawa namin, tumatawa pa rin kami at masaya kami habang nag-tape. Po, ako sobrang excited. Isa din po sa pinaka nilo-look forward ko para sa mga tao and para sa akin is yung Hotel 88 po. Next year na po yan. And mag-i-start na po kami mag-taping this month. This month po and magla-lock in po kami for that. Ako po sobrang saya ko kasi yung mga kasama ko pong cast dito is yung mga nakasama ko din po sa loob ng bahay. So, yung lock-in po namin hindi na siya parang magiging kapaan pa, ganyan kasi sanay na po kami sa isa't isa. And ako excited din po ako. Isa din po sa mga pinaka-excite ko is kung paano po yung dynamics namin lahat pag nagtatrabaho na. Kasi yun hindi ko pa po nakita eh. Sa workshop namin nakikita ko po. Pero kung paano na pagka nasa talagang uma-acting na kami, paano namin dadalhin yung isa't isa, paano namin di-deliver yung mga lines namin, yung dialogues namin. Doon po ako excited. Excited din po ako matuto sa kanila lahat. May nagkukumpara sa amin. Ako, hindi ko talaga siya kaya tignan ng negative. Kasi for example, i-compare ako sa someone na housemate ko, naka-housemate ko. For example, Meron talaga. kung meron man, siguro ako doon, flattered pa rin ako. Kasi, wow, housemate na to, very established siya ngayon, very busy din. So pag kinumpare ka sa kanya, ibig sabihin, you're established too, you're busy din. So, tingin ko po kung paano mo siya titignan. Kung paano mo talaga titignan yung mga bagay na binabato sa'yo. Ako, I always look at things brighter way. Kahit na ano mangyari, brighter talaga. I don't take things as an attack lagi. Oh, ngayon po, na tumanda ko, siguro itong magiging opinion ko ngayon, hindi siya magiging katulad ng opinion ko nung bata ako. Yes. But that's the beauty of your opinion and your statement. Pabago-bago. And each day naniniwala po talaga ako na yung bawat tao is nag-grow and kayang matuto. Ako po ngayon, ang masasabi ko dun is, I really make sure ngayon na pag may sinabi ako sa social media, pag meron akong statement na ilalabas or ilalabas na statement, lagi ko po minimake sure na totoo yun sa akin, na naniniwala ako dun. For example, may sasabihin ako, may papanigan ako, I make sure na naniniwala ako sa papanigan ko. Or like sa mga statement na ilalabas ko. Kasi in the future, pag tinanong sa'yo ulit yun, pag binalik sa'yo ulit yun, dapat alam mo kung paano sasagutin. And you stand by it. Yes. Thank you for having us here this afternoon, to everybody here, the press, and of course, Sparkle and Agla. And finally, Mika, last message to everyone who attended this milestone of your life and Jay's life. Ayun po, ulitin ko po, thank you so much po sa lahat ng pumunta ngayon sa ating another milestone. And kahit po bumabagyo, malakas ang ulan, pumunta pa rin po kayo dito. Maraming salamat po. Appreciate ko po yun sa mga kaibigan nating press, sa mga managers ko po, syempre sa mga mahal ko dyan. At sa lahat po na pumunta, maraming salamat po. Party po kayo na lahat ng success. Thank you po. Thank you po. Alright. It was a very far end. Ayan, we have a photo there.